Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Video reaction na naman tayo ngayon tungkol ito kay Congressman Sandro Marcos. Ang pagbasa ni Madam Buenra gamit ang kanyang tarot card at ang pag-predict ni Madam J. Costura kay Congressman Sandro Marcos. Sa mga baguhan pa dyan, kunting favor naman, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Kay Sandro Marcos kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan, so abangan natin yan sa ngayon 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. Hiniling po nila na kung maaari mabasahan natin si Ferdinand Alexander Araneta Marcos na kilalang kilala bilang si Sandro Marcos. Ayan. Pinanganak siya noong March 7, 1994. Siya po ay 31 years old. Okay? Alam naman natin na anak siya ni Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Marcos. Again po, ito ay isang content, isang katuwaan. Ang tamaan ay huwag magagalit. Wala pong ibig sabihin, itapo ng pangit, ang maganda ay tangkilikin at ang makatutulong ay lalo pa nating bigyan ng pansin. Ito na po tayo. Para po sa mga nag-request. Para po kay Sir Sandro Marcos. Tarot. Ayan po Nireshuffle ko po. So, maaring baliktad, maaring ito po ang maganda para Ayan po So, maaring baliktad na makuha ko, maaari namang patihaya, bahala na po, basta ito po ay rumble. Pakita mo sa akin, Sandro Marcos. Kung ano nakikita nyo kay noong Sandro Marcos. Isa, dalawa. Tatlo lang po muna aking pipili. Nakikita nyo po ito? Ito po ngayon ang ating si Sandro Marcos. Actually, dito makikita mo may pinagkakaabalahan siya. Hawak niya ngayon ang upuan niya, pero nakikita niyo po ito na marami siyang iniisip. Sobrang dami ng iniisip na mostly po ang iniisip na ito ay isang problema ng pinansyal. I don't know kung ano po ang iniisip niya dun sa pinansyal. Mamaya po may isa pang tarot. Nakikita niyo, nag-iisip siya talagang actually itong financial na to, supposedly, ito ngayon ay intriga. Financial na intriga. So, ibig sabihin nito, may kinasasangkutan siya tungkol dito sa intriga ng maraming salapi. At iyon, hawak niya ang isang stick at nag-iisip siya. Ito. Didikitan po natin. Actually, taga-interpret lang po ako ng tarot. Kung makikita nyo po dito, may dalawang tao. Pagkatapos ang dalawang taong yan ay nasa isang lugar kung saan may palasyo. Nakita nyo po ba ito? So dito ay pinaliliwanag na itong pinansyal na ito, itong maraming perang ito na nakikita ninyo na nasa isang puno, ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa kanyang ina't ama. Alam naman natin di ba? Tamaan po ay wag magagalit. Ako po yung interpreter lang. Ang linaw po, palasyo, babae, lalaki. At ito ay kasaganaan. So, sino po ba ang nasa palasyo? Di po ba ang presidente at ang asawa ng presidente? Kung makikita niyo po, ito si Sandro, ibig sabihin, dawit po siya sa anumang aligasyon na ibinabatot, ipinupukol sa kanyang ina't ama. Ayan po. Ayan. Ang linaw po, ayan na. Susundan po natin. Ayan. At maging sa anumang, kaya po nakahiga, ito po yung ibig sabihin, anumang kasalanan, anumang problema, anumang mangyayari, madadawit at madadawit po siya. Ayan. Pangit po ito kung ito po yung makararating sa kinauukulan kay Sir Sandro. Ayan.
kayo po ang unang nabunot dahil kayo naman po ang kinakausap. Tapos ito po ay ang kasalukuyan ninyo pong kalagayan. Pangit po ito. Bakit po pangit ito? Kung mapapansin ninyo, ito ay stress at depression. So, kinakailangan nyo pong malampasan. Magkakaroon po kayo ng health problem. Ito po ay tungkol sa depression at ito rin po ay tungkol sa matinding kalungkutan. So, ingatan lang po ang inyong kalusugan, ingatan lang po ang inyong kaisipan. Dahil mayroon po, ito po, nakita nyo po ito. Sir Sandro, mayroon po kayong isang problemahin na kahit paikot-ikutin po ang sitwasyon, mabe-blame po kayo. Ito ay isang aligasyon or ito ay isang bintang or ito ay isang tao nalulutang. Bukod po sa ibang mga lumulutang ngayon, ito po ay may darating na tao nalulutang at magpo-point out sa inyo at magsasabi ng isang intriga tungkol po sa inyong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino ito. Ayan po. Isang tao bigla na lang lulutang, biglang magsasalita. At may sasabihin po sa inyong pagkatao. Kaya po nakahiga, ito po ay pagkatao, ito po ay depression, magdudulot ng depression ang pagsasalita nitong taong ito. Hindi ko po siya makita rito kung babae o lalaki, pero dito po, lumalabas po ay mga papeles. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito'y papeles, maaaring sa pagkatao nyo or papeles, maaaring sa mga sa pera o ano pa man. Ayan po ha. Nakita ko lang po ito. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary
Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Okay, dahil maabot ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.